Itong video na to ay isang reaction video lang sa isang truck driver na dating nagtrabaho dito sa Canada, ngayon nandoon na sa Europe. Hindi ko nga alam itong video na to na makikita ninyo. Sinend lang sa akin ng isang kaibigan kong truck driver din, at saka napag-usapan din kanina habang nasa biyahe itong tungkol sa video na to na siguro pangit yung naging karanasan niya pagdating niya dito sa Canada. Panoorin muna natin. Hello mga truckers, ano? Mga kalungkol truckers. Lalo na mga nandito sa Europe ngayon. Kalungkol truckers. So, lalo na mga anong oras na ba? Ito nga pala ay 10 minutes na video. Tatapusin ko muna itong 10 minutes, and then yung next video naman niya, yung ating bigyan ng reaction. Tapusin muna natin itong 10 minutes and 50 seconds. Good morning, ano? So, galing ko lang sa biyahe. So, nakauwi na rin. Inabot ng 7 days ata. Mas mahirap parang matulog, masakit sa likod, no? Kaysa yung magtatrabaho ka ng maghapon dyan nagpapala, ayos din eh. Kaysa matulog, magsakit sa likod. Ayos naman, no? So yung mangyan naman dito ay napakaganda naman yung napuntahan. Yung inaano ko na di baling medyo sabi ko nga hindi ganong kalakihan ng sahod sa unang dating mo, basta maayos kang magaan yung loob sa magtatrabaho. Kasi kung pagdating mo pa lang puro na kaagad kaltas nga naman, bagay conforme naman yan sa napirmahan na kontrata sa Pilipinas, no? Ngayon kung hindi tinupad, so nasa iyo na lang yun kung paano ka magpapaliwanag o magreklamo ka ng na maayos, hindi yung magreklamo ka ng pabulyaw, no? So kung pakikipag ano tawag dito, dialogo ng maayos sa iyong amo, no? Between do sa kontrata mo. Pero para sa akin yung natatnan ko dito maayos, no? Yung bahay, lahat. Wala akong nakitang medyo mali o hindi maganda. Sa una pala kasi pinag-aral kami dito ng sa pagkuha ng lisensya. Hindi katulad sa Canada, sabihin ko sa inyo, no? Ito na sabihin ko na sa inyo. Kasi nung nasa Canada ako, solo lang, kanya-kanya kami. Halos di alam ng amo ko na ako'y dumiridiretso doon sa LTO nila doon, sa transport nila doon. Hindi katulad dito, pagdating pa lang namin, no, sinabilize na kagad o kaya maintain na kagad yung araw-araw namin na nag-aaral. So, nag-aaral pa lang kami, may sahod na. Saan ka pa niyan? Nag-aaral ka ng isang buwan, sasahod ka pa. Totoo yan. Ngayon nga lang, pinag-aaral ka tapos hindi ka nakapasa. So, ganun yun. Tigil ang sahod. So, kasalanan mo na yon. Pag hindi ka nakapasa, patay ka, walang sahod. So, hindi natin masabi naman lahat ng tao may kakayahang makapasa sa exam nga naman, sabi nga nila. Pero, sinasabi ko sa inyo, pagka yung gustong-gusto yung trabaho, kahit anong mangyari, pipilitin mo yung sarili mo para makuha lang yung pagkakataon na pumasa ka. Kasi, hindi ko naman itinataas yung sarili ko bilang isang mangyan, ano? Wala nang din. High school graduate lang naman ako. Pero sa Canada, kahit magkapustaan, mas marami pa akong nilampasan dyan ng kumuha ng lisensya. Kahit saan sila dyan, kahit sino magtanong dyan sa Canada na yan. 6 months, nakuha ko ng class 1 ko. Sagit lang, 6 months, that's too long. 6 months sa pagkuha ng lisensya, that's too long. Ano lang, 2 months lang yung lisensya. Yung mga nauna dito na dumating dito sa Canada na nagkuha ng lisensya, unless kung pabalik-balik ka sa iyong
retake ka ng retake at lagi kang bumabagsak, aabot at aabot ka. But 6 months, that's too long. 2 months lang, nakakuha na. Meron ng mga driver na unang dumating dito, 1 take lang. 1 take lang yung pagkuha ng Class 1. Shoutout kay paring Binji. Ang sa 6 months, ang kinukuha ko na lang, bumagsak ako sa, sabihin ko, bumagsak din ako dyan. Yung circle check. So, which is, hindi naman ako tinulungan ng amo ko na ganito, gano'n, mag-aaral ka. Wala. Solo lang. Alam niyo ginawa ko sa loob ng 6 na buwan. Nag-aaral ako sa YouTube lang. Pinapanood ko mga paraan na kung paano makapasa sa exam. Pinapanood ko lahat sa YouTube yan habang bumabiyahe ako. Yeah. Kagaya ko rin, ako ay hindi ako dumaan sa school, na tracking school. Dumaan ako 3 hours. But kagaya ng ginagawa niya at ginagawa ko before, YouTube lang din ako nag-aaral. Meron akong handbook, then sinusundan ko sa YouTube, which is good. Self-learning yung ginagawa niya, which is good dahil hindi nga sila tinulungan ng kanilang amo sa pagkuha ng lisensya. Padayon. Wala akong hininga ng tulong dyan sa Canada na yan para pumunta dyan. As in, sarili ko lang talaga yan. Ngayon, sa loob ng 6 na buwan ako ang Class 1 ko. Kaya hindi naman ako nagyayabang, pero lahat ng mga nandyan halos naunahan ko pa. Taon ang binilang na kumuha ng iba. Hindi ko naman ipinagyayabang sa sarili ko. Pero, kaya nga sabi ko dito sa pinuntahan ko ngayon, ang goal ni... Sagit lang. Yung sinabi niya na taon ng binilang, yung iba kasi doon gumagamit ng international license. I'm not sure kung totoo ha. International license pwedeng gamitin within the city. Kaya yung iba natatagalan sa pagkuha ng lisensya. I think itong taong ito nasa Montreal to nung dumating. Walang melts. China-challenge mo lang yung pagkuha ng lisensya sa Montreal or sa Quebec. Makapasa ka agad. Ngayon kung bumagsak ka, hindi ko naman sasabihin sa'yo bubo ka. Sa'yo na lang yon. Pero yun ang totoo. Akalain mo 1 buwan wala kang ginagawa. Mag-aral ka na mag-aral ka pa. Bubo ka na kung hindi ka pa nakapasa. Sabi nga naman yan. Mag-aral. Sasahuran ka pa, hindi ka pa natuwa. Dapat yung utak mo, maging masaya pa o magkaroon ka pa ng kaalaman. Lalo, kasi pag masaya ka sa trabaho mo, nagsasahod ka naman. Nag-aaral ka nga, nagsasahod di ba? Dapat yung utak mo, feeling positive palagi. Hindi yung sasabihin mo sa sarili mo na nagpunta ko nito para mag-drive. Hindi ko kailangan mag-exam. Yun nga yung kailangan mo makuha. Yung lisensya. Bakit mo sasabihin sa sarili mo kung pagmamaniw lang, wala problema. Kasi mayroon isa kami dito kasama ganon. Pero hindi ko naman sinasabi sa kanya na bubo siya. Sa kanya lang yun. Ang totoo kasi, di ba, kahit saang bansa ako pumunta, tinataas ko talaga yung sarili ko, kahit kanyang tao, hindi ko naman pinapakita o ano. Pero yun ang ginagawa ko. Pinapakita ko bilang step by step, di ba? Katulad nagpunta ako ng Brunei, wala naman rin ang kumuha sa akin doon. Dito lang sa Europe. So marami akong kabarkada dito na nandito na, mayroong 2. So sabihin, shout out. Itong driver, si Mangyan, galing ng Canada. Galing ng Quebec. Then, hindi ko lang alam kung anong naging status niya dahil hindi naman siya naging PR. Then, nandoon siya ngayon sa Europe. Nagda-drive. So, from Canada, bumalik siya ng Europe. Yung ibang driver from Europe, pumunta ng Canada. So, which is, hindi naman dapat tulungan ka lang, kukunin ka na. Hindi ganon. Kailangan, pag kinuha ka na nila, bigyan mo naman ng ganti. Kasi pagdating mo dito, hindi naman nila ikaw matutulungan para maipasa mo yung exam. Kung hindi yung sarili mo rin. Yung kung bumagsak ka, yan, di ba? Pag bumagsak ka, Kaya sa lahat ng nandito na nagda-drive na, okay, maniniwala yung sa kabilang bansa na yan na ganito, malaki ang sahod, ako puta mo. Ang yan lang katapat nila. yeah. Itong si Mangyan, nagkaroon siya ng pangit na experience dito sa Canada pagdating niya. Kaya ganun na lang yung hinanakit niya na about sa Canada. Minsan may mga taong sinuswerte sa trabaho, minsan yung iba
Hindi. Nasa daliri mo lang yan. Parang daliri natin. So, may maliit, may malaki. Minsan magandang sweldo, minsan mababa. And isa din yung reason, dahil pumasok siya as working visa doon pa sa Quebec, pumunta. Alam niyo naman ang Quebec, no? Anong nandyan sa Quebec? Mga French, di ba? Alam niyo naman dun. Minsan ay pagkita lang working visa, minsan pinipiga ka. Sasabihin nila, oh, working visa ka lang. Ito lang yung salary mo. Ito lang yung i-offer namin sa'yo. Minsan may ganun eh. May mga ganyang company. Hindi patas magbigay ng sahod. Kaya ganito na lang yung hinanakit niya sa bansa ng Canada. Napakalungkot yung nangyari sa kanya. Paano naging malaki ang sahod doon? Utang doble yung tax ko. Yeah, dito sa Canada, for your information sa mga viewers, merong tax. Merong tax dito. Okay? Merong tax dito. Ang may federal, may GST. Tama ba? Sa Manitoba, sa Alberta, isa lang ang tax. Hindi ko alam sa bandang Ontario, sa Montreal kung magkano mga tax na. Pero merong tax. Kahit sa Pilipinas, nagtatax tayo. Merong tax. Kaganda naman, medyo malaki nga lang tax dito. Dahil yung healthcare naman dito sa Canada, libre. Galing sa ating mga tax. Di ba? Kaya merong tax. Hindi nawawala ang tax. Pero pag contract worker ka, bandang Europe, Saudi Arabia, I'm not sure kung sa Saudi Arabia meron ng tax na rin or wala. Let me know dyan sa comments niyo kung may tax ba. Walang mga tax doon. Free. Walang tax doon. Sa Europe, banda Europe, kasi galing din ako ng Europe, walang tax doon. Buo mo makuha yung sahod mo. Ayop na yan. Pagdating ko pa lang, bahid ako ng bahay, o, di ba? Kahit sino doon magsabi sa kanila, bahid ako bahay, gamit ko sa bahay, lahat, utang na lahat. So ngayon, ang kaibahan dito sa Canada, for your information sa mga viewers, walang libre dito. Pag dumating ka dito as international student, dumating ka dito as working visa, magbabayad ka ng bahay. Walang libre dito. Hindi siya kagaya sa ibang bansa like Saudi Arabia, free accommodation. Pagdating doon sa Europe, free accommodation. Dito sa Canada, iba. Lahat ng tao dito, utang. Pagkuha mo ng sasakyan, utang. Kukuha ka ng bahay, utang. Kukuha ka ng truck, semi-truck, utang. Lahat utang dito. Ang gumagana dito sa Canada, yung bangko, yung nagpapautang. Okay? Hindi siya kagaya sa ibang bansa. So, utang, utang, utang. Totoo naman yung sinabi niya, utang talaga. So, nasa iyo na lang yon. Kung ikaw, pagdating mo dito, dahil akala mo ganito yung buhay sa Canada, one day millionaire ka, utang dito, utang dito, utang dito. Kasi unlimited yung credit card. Okay? Di ba? Unlimited yung credit card. May mag-o-offer sa'yo sa Canadian Tire. May mag-o-offer dito sa bangko. Utang dito, utang dito. So, anong sumatotal? Pagdating ng sahod mo, bayad dito, bayad dito. Walang natitira sa'yo. Okay? Nasa tao lang yan. Kung paano mo diskartehan yung buhay mo dito sa Canada. Kaya nga sabi ay, do your homework. Bago ka dumating dito sa Canada, kailangan mag-research ka muna. Okay? Ano bang pamumuhay dyan sa Canada? Hindi libre dito. Walang libre dito. Walang libre. Okay? Kuha ka ng kotse, utang. Lahat dito, utang. Hindi siya kagaya sa Saudi Arabia. Kung ayaw nyo mag-Canada, merong Saudi Arabia open, merong Europe open. Okay? Kaya lahat dito, utang. Totoo yung sinabi niya, utang, utang. Kasi marami din siyang utang, for sure. Padayon, manyan. Natira lang sa akin, halos yung unang 6 na buwan ko at 40 mil lang ang hayop na sahod ko. 40 mil ang sahod niya. So magkano yung 40 mil? $1,000. Mga $1,000, di ba? Dahil 40 mil eh. Ano siya, mga $40, 40 pesos per $1. Maybe, lagyan natin ng ganon. So 40 mil yung natitira sa kanya. Tapos nung nagkalisensya na ako, medyo tumaas din. Ayun. Ngayon, ang ginawa ko,
malapit na matapos yung kontrata ko. Lumipat ngayon ako nang magbabiyahe sa ng medyo malayo-layo. Wala rin nangyari. Kasi naumpisan sa utang yung nangyari. Kaya nga, utang, kung doon pa lang pagdating mo, dahil nga uupiran ka ng mga ATM card, ng mga credit card, umutang ka na ng umutang, hindi matatapos yung utang mo. Okay? Hindi matatapos yung utang mo. Kung pumunta ka dito, wala kang dalang bala, wala kang dalang pera pang gastos, uutang at uutang ka. Lalo pag nagkaroon ka ng barkada na mahilig din sa utang dito sa Canada, mababaw ka talaga sa utang. Sabihin niya, pare, may bagong sasakyan, trade natin yung bago mong sasakyan. O, trade. Kasi hindi kayo nag-iisip. Okay? Papatong at papatong yung utang. Patong ang utang. Utang dito sa Canada. Okay? Kaya pag dumating ka na sa Canada, pwede ka nang mangutang. But kailangan bayaran nyo para hindi kayo mabaon sa utang. Hindi yung utang dito, i-maximize mo yung credit card mo, utang dito, ay yung interest. Paano? Hindi ka nga nagkautang sa Pilipinas. Pagdating mo naman ng Canada, puro ka utang. Di ba? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Gaano? Utang ka ng utang. Di, babayaran mo yung utang mo. Meron bang nangungutang na hindi nagbabayad ng utang? Sa Pilipinas lang yan. Utang dito, tsaka na yung bayad. Or doon sa mga nagpa 5-6, utang dito, tataguan yung mga Bombay. Dito sa Canada, pag umutang ka, bayaran mo. So paano nangyari yun? Mangyan, dahil umutang ka ng umutang. Paano nangyari yun? Kaya yun ang nangyari. Ngayon, nandito na ako. Sabi ko nga, kung ipagkukumpara ko yung dalawa, unang dating ko pa lang, no? Bilib na ako dito sa Europe na pinagdatnan ko. Since noon doon ako sa Canada, putang inang yan. Pagdating ko pa lang doon, ayan na. Yeah, I told you, right? Nabighani ka sa mga binibigay na credit card dahil sa Pilipinas, bago ka makakuha ng credit card, ang daming mga check yan. Chine-check ka pa kung kaya mong bayaran ang utang. Dito sa Canada, pag may trabaho ka, bibigyan ka ng credit card. Which is, yun nga ang sinabi ko. Napuno yung aking kaibigan, si Mangyan, ng utang dahil na nasilaw siya sa credit card. Gamit dito, gamit doon, gamit dito. Nasilaw itong aking kaibigan ng mga credit card. Patuloy. Card mo, credit card. Unlimited. Utangin, unlimited utang mo kagad. Pag sahod ko, kaltas agad yung kama ko, kutsyon ko. Kahit sino magsabi niya na katrupa ko, sampal sa yung kutsyon niya, sa kanya na yung sana eh. Kasi, kailangan mong magbayad ng mga inutang. Inutang mo. Kailangan mong magbayad ng mga inutang mo, Mangyan. Kaya kunti na lang yung natira sa'yo. Kaya kung pag kukunti yung kinikita ninyo, kukunti yung kinikita nyo dito sa Canada, huwag kayong umutang ng utang. Dahil for sure, yung si Aling Judith, kilala nyo si Aling Judith? Si Aling Judith, every 15 days at saka 30 days, Judith sa pagbabayad ng yung utang. Sisingil at sisingil yan. Pero pag sa credit card, kahit hindi mo muna sa bayaran, pero yung interest niya, yun ang babayaran mo, tutubo yun. Okay? Kaya huwag kayong masilaw sa mga credit card dito sa Canada kung ayaw nyo magaya kay Mangyan. Ay yun nangyari, unang sahod pa lang, natira sa akin agad, napakaliit. Ito yung situation na pag maraming anak dito sa Canada, ito yun, papanoorin natin, pakinggan ninyo. Sa Canada, napakaganda. Alam mo kung bakit, lalo kung yung mga anak mo sunod-sunod na maliliit. So, ipabuhay mo na sa Canada government, dalhin mo na lahat doon. Yung mga makakapalang mukha na maliliit yung anak. Yun ang hindi ko nagustuhan sa kanya. Yung sinasabi niya makakapalang mukha ng mga ano. Dito kasi, hindi mo pwedeng pigilan kung mag-anak na mag-anak yung tao. Okay? Wala kang karapatang sabihin mga okay? Kaibigan ko to. But you don't have the right to say na. Okay? Dahil wala kang karapatan na sabihin sa kanila na mag-anak na mag-anak. Okay? Wala kang pakialam kung mag-anak sila na mag-anak na mag-anak. Kasi nga, which is true, ang mga bata dito, merong subsidy from government yung nakukuha nila every month, lalo pag low income ka.
So, anong pakialam mo doon kung mag-anak sila at gusto nilang magkaroon ng mag-anak at mag-multiply dito sa Canada? You don't have the right to say that one. That's foul, my friend. Punta na doon sa Canada, libre pag-aaral doon. May allowance ba yung anak mo? Itong dahil hindi niya nadala yung family niya, hindi siya nagkaroon ng PR status sa Canada. Kaya I'm not sure kung ito yung hinanakit niya. Ikaw, mga nanonood, gusto mo bang lagi ka na lang nandyan sa abroad, nandyan ka sa Saudi Arabia, every 2 years ka uwi, yung anak mo sa Pilipinas hindi mo na nakikita, di ba? Sino bang gustong mawala sa ating family, di ba? Mas gusto natin yung kasama natin yung ating pamilya, na every time after 1 week, 2 weeks natin pagtatrabaho sa highway, meron kang madadat ng pamilya, di ba? Itong aking kaibigang si Mangyan, dahil hindi siya nakakuha ng PR status, so hindi niya nadala yung family niya, I think nawalan siya ng status, hindi na rin yung status niya. Kasi yung Quebec, correct me if I'm wrong, parang mahirap sa inyo dyan ang mag-PR status, di ba? Pag kumuha ng PR, I think mahirap sa inyo. Hindi ko lang alam yung Quebec, wala akong alam sa immigration, but yun ang nararamdaman ko sa kanya, kaya lumipat siya ng Europe dahil I think wala na siyang status sa Canada. Kasi kung na-PR lang to siya at nadala niya ang kanyang family, kanyang anak, kanyang asawa, hindi niya sasabihin to. Tama? So, ngayon, dahil nasa Europe siya, he doesn't care doon sa mga words na mga binibitawan niya. So, pagtitiisan niya, magtrabaho ng 2 years, malayo sa family niya, nandun ang family niya sa Pilipinas, lumalaki yung anak niya, hindi niya nakikita, every 2 years, uwi siya. So, kaya naintindihan ko yung feeling niya. But yun lang yung foul word na sinabi niya. Yung dalhin yung mga anak niya sa Canada, which is not good, my friend. Yung hindi pa umaabot ng high school, yung anak mo, naku, dali mo na yan down. Manak ka ng manak dito sa Pilipinas, mag-apply ka doon. Pag natanggap ka, napakaswerte. Di ba yung sinabi niya, pag natanggap ka, swerte. So, hindi siya natanggap, hindi siya swerte. Tama ba yan? Huwag ka nang mag-isip pa. Pero yung pinanggalingan ko kasi, kapag hindi ka pa doon nakapagpwesto sa Canada, pumwesto ka dapat ng maayos. Pwestuhan mo ng maayos. Kailangan PR ka na doon. Galing sa kanyang bibig. Kailangan pumwesto ka. Kailangan PR ka. So, hindi nga siya na PR. Kaya ganun yung hinanakit niya sa kanyang puso. Dahil I think nawalan siya ng status sa Canada. Hindi na rin yung kanyang working visa. I'm not sure. Kaya ganun yung nilalabas niya sa social media, yung hinanakit niya. Kaya galing din sa kanyang bibig mismo. Kailangan nakapwesto ka doon, naging PR ka. Nagets nyo? Mga 3 years pa lang, PR ka na. Maganda yan kasi yung wala ka nang, ano mga sabi nila daw? Wala ka nang, hindi ka na ikukontrata. Tapos galing mismo sa bibig niya, maganda yun. Hindi ka na ikukontrata. Nagets ko yung point niya. Hindi nga siya na PR, nawalan siya ng status, kaya nag-jump siya ngayon sa Europe. Napakadaling lumipat ng trabaho. Totoo yan. May lisensya pa nga lang ako. Di pa ako PR eh. Pwede na ako kung saan lumipat eh. Di ba? Pagka lisensya ko, matatapos yung kontrata ko, 2 araw lang. Ay, 1 araw lang ata eh. Pagpunta ko doon, lumipat ako ng bansa, pumunta ako New York, nagtagos ako ng New York. Pagbalik ko, istabagan ng passport, new working visa agad. Ang bilis lang, 1 araw lang. Dito naman sa Europe, pagdating ko dito, walang utang. May tumatawag sa kanya. Kaya, masaya. Biyahe, sahod, walang tax. Aka pa. So, yun. Biyahe, walang tax. Which is true. Sa Europe, walang tax. Biyahe ka ng biyahe for 2 years. Kasi galing ako ng Europe. Sa loob ka ng truck, titira. Hindi ko naman inano ang mga truck driver ng Europe kasi marami akong mga kaibigan, mga kasamahan ko sa Dinotrans sa Europe na hanggang ngayon nandoon pa rin. Okay?
biyahe ka ng biyahe, tigil ka kung saan. Sa Spain, tigil ka dito sa France, tigil ka dito sa kung saan bansa ng Europe, sa loob ng truck. Hindi mo kasama ang iyong pamilya. Okay? Di ba napakaganda pag uwi mo after 2 weeks na biyahe. Kasama mo siya sa Jollibee, kain kayo, kasama mo yung bunso mo, banding sa yung bunso. Di ba? So, yun nga yung mga ibang driver. Kasi ito, before pa tong dumating ng Canada, nagtatanong na to eh. Ka-video call ko to, nasa ilalim siya ng fuel tanker, nakaduyan. Sabi ko mag-apply siya sa Mercan. Sa Mercan, nung kasagsagan ng hiring sa Mercan, yung bulusok yung hiring. Kaso lang yung naalala ko yung sinabi niya, yung IELTS, yung International English Language Test, I think ayaw yata niyang mag-take ng IELTS. Kaya hindi siya dumaan ng Mercan, dumaan siya sa direct path. Yung Quebec, hindi required yung IELTS. Kaya pwede kang pumunta ng Quebec kahit hindi ka mag-IELTS. Okay? Working visa ka doon sa Quebec. But doon sa direct path na agency, magbabayad ka ng placement fee mo. Hindi ko alam kung magkano binabayad nila, but for sure malaki yung binabayad nila. Pagdating mo doon, walang kasiguraduhan na ma-PR ka pagdating mo sa Quebec. Di ba? Yung Quebec hindi siya kagaya sa Manitoba, sa Alberta, sa Saskatchewan na merong chance kang ma-PR. Pahirapan. Kung paano mo diskartihan yung sistema para magkaroon ka ng PR, it's up to you. Pero may mga kaibigan ako sa Montreal na na-PR, but I think lumipat sila ng New Brunswick, kumuha doon sa New Brunswick para ma-PR sila. But I'm not sure kung dyan mismo sa Quebec merong na-PR na driver from Pilipinas, from Europe. I think lumalabas sila ng New Brunswick kasi pahirapan. French yung Quebec. So gumastos siya ng napakalaki. Then kumikita lang siya ng 40,000 pesos. Dahil nga yung mga taga-Quebec, kita nila na pwede ka nilang working visa ka lang, pwede ka nilang sakalin. Meron pa kasi itong video na inilabas na works na from 3 o'clock in the morning hanggang 8 o'clock ng gabi. O di ba, pinipiga ka ng employer mo. Walang oras, trabaho. Kung hindi mo alam yung rights mo dito, hey, 8 hours lang ako. Ang trabaho dito, 8 hours lang. Kung hindi ka driver, 8 hours lang, company. After 8 hours, overtime. Kung hindi ka magsasalita sa kanila, kung hindi mo alam yung rights mo dito, tingkok ka talaga. Pipigain at pipigain ka ng kumpanya. O trabaho ka, siyempre gusto mong magpa-impress yung bossing. Okay? Kahit alam mong over hours work ka na. Di ba? Pinapatay mo yung katawan mo, kumikita sila. Hindi ganon. Dapat alam mo yung karapatan mo, alam mo yung rules mo, hanggang 8 hours ka lang. After nun, overtime na. Okay? So, hindi ko to kalaban, hindi ko to kaaway si Mangyan, kay naging friend ko to sa Facebook. And then, nung nagbablog ito sa YouTube, sinusundan ko siya. Kasi nga nakikita niya ako before nagbablog. Sabi ko mag-vlog ka rin, pakita mo kung anong naging buhay mo sa Canada. Sinusundan ko rin siya, but yun nga, merong nag-send sa akin na kaibigan na about kay Mangyan. Sabi ko, anong meron dun sa video? So pinanood ko, and then pinanood ko po yung next na video niya, but yung next na video, next time na. So naramdaman ko yung hinanain niya, yung sakit sa kanyang puso na yun nga, hindi siya na-PR dito sa Canada. Correct me if I'm wrong, Mangyan, kung nawalan ka ng status dito or hindi ka na na-renew, bakit siya umalis ng Canada. And totoo yung sinabi niya dito sa Canada, utang. But kayo mismo, yun nga, I think na-vlog ko na to before, na pag hindi mo na-control yung utang mo, yung kamay mo sa mga bagay-bagay na mga hindi naman kailangan sa buhay mo, mga unnecessary na mga bagay, tapos inuutang mo dahil naiinggit ka sa kanila, then yung consequence doon, magbabayad ka rin. Doon mo, ang pagbabayad doon mo kukunin sa sweldo mo. So ano mayayari? Kukunti lang matitira sa'yo. Diba? Kaya pag nandito kayo sa Canada, control niyo yung sarili ninyo sa mga utang. Dahil ang daming temptation dyan.
Ang daming temptation sa mga bangko, sa mga nag-o-offer sa inyo na mga credit card. Nasa inyo na yon kung paano nyo dalhin ang buhay dito sa Canada. Huwag kayong mainggit sa iba.